Palasyo kabado na kay Senator Marcoleta, uumpisahan ng imbestigahan ang nangyayaring nakawan sa flood control. Naku po. Kabado na rito si Marcos Jr. Kaya pala naghahanap na ng masisisi etong si Saldico at Martin Romualdez. Nako po, so ito po, para lubos nyo pong maunawaan, panoorin po natin itong video ni Senator Marcoleta. Sa kabiglaanan kasi, Jen, dahil nga akalain mong first na active session, ayun pa naman ang birthday ko. Martes 29. Di ba? Ang nangyari, kumukulo pa naman ang tiyan ko, kaya ang daming discomfort. Ganun po ba? Nako. Nagkataon naman, Jensen, na nung birthday ninyo, ang dapat ibibigay sa inyo, cake na red ribbon. Blue ribbon yata na ibigay. Ang dami ngang nagbigay ng cake. Ang isang masarap na, hindi man cake, kakanin, galing ng Pampanga. Ganun po. Si Senador Lito Lapid. Alam mo yung mahablang kayo. Mahablang ka, opo. Yung nagawang Kapampangan. Puting-puti yun, kabisado ko yun, sapagkat yung mga tsahin ko nung maliit ako, talagang yun ang kanilang ekspertong ginagawa na kakanin. Sarap niya. May mais. Yun na nga, kumukuluan tiyan natin. Hanggang ngayon, hindi ko pa natitikman yun. Baka naman may natira pa. Ayun nga po, nung araw na yon, birthday nyo, ay nagtalaga ang Senado ng iba't ibang mga committee chairmanship. Ang napunta sa inyo, sa balitang natanggap namin, ay yung Blue Ribbon, tsaka yung Trade and Commerce, Sen. Baka napagkamalan lang Red Ribbon, dahil birthday ko. Yun nga. Trade and Commerce, tsaka meron pang isa na ibibigay sa atin, hindi lang na i-broadcast pa. Ganun po. Ilan ba lahat ng komite ng Senado, Sen? Kasi 24 lang naman kayo, di ba? Ang alam ko, 41. Kaya mas marami pang komite kaysa sa senador. Oo nga. Kaya pala meron senador sa inyo, 3 ang komite, no? Meron naman 2. Merong 4. Pero yung iba kasi, automatic, gaya ng majority leader, pro tempore, at saka Senate President, di ba? Sila naman kasi wala ng komite yun. Opo, sa lahat sila. Senate President pro tempore ka, o kaya majority leader. Kahit na yung deputy majority leader kasi dinagdagan nila ngayon. Merong 3 majority, deputy majority leader sa panig ng majority. At saka 2 deputy minority leader. Panig ng minority. Well, pagka minority leader din naman, automatic na at miyembro ng lahat ng komite, no? Kasi ex officio. Ex officio member. Ngayon, paghahatian nyo sa 41, divided by 3 sa aming panig, yung kasi sa majority ako So 41 yun, divided by 3, ilan ba yun, Nelson? 41 divided by 3? Mga... Ilan? Halos. Palagay mo, 10. Mga tama. So, tigsa 10, mamimili kami. 10 sa akin, 10 dun sa isa, 10. Para covered mo lahat. Membro ka. Ganun pala ang ibig sabihin. Doon sa 2 naman, tig 15 sila dahil hindi lang. Tig 20. Dahil 2 lang sila. So yun pa lang, no, sa Senado. Kasi sa Kamara naman, sapagkat 300 plus kayo doon, marami doon, walang miyembro, walang komite, ang miyembro na lamang, di ba? Sa dami naman ng committees doon. Kaya kung kinakailangan mag-create sila ng subcommittee para lang may maupuan yung iba Isip-isipin, meron ka pang subcommittee on West Philippine Sea. Ayun, nga po. Meron pang WTO ata yan. Yung kauna-unahang naging chairman ng subcommittee ng West Philippine Sea. Si dating speaker... Sunny Belmonte. Sunny Belmonte. Tapos, na magkita kami, sabi niya, Dan, kasama kang membro ko ron, ha? Saan ka tayo mag-hearing? Dito tayo palagi. Ayaw baka ako sa Scarborough Shoal tayo, speaker. Ikaw naman kanya, malayo yun.
Talaga naman. At saka kahapon, kailan ba yun? Nagtaka si Nelson Sen Bakit daw ba ang nangyari, ang mga deputy speaker yun, may higit 20 na. Natatandaan ko kasi dati, 3 lang ang deputy speaker, di ba? For Luzon, for Visayas, at saka for Mindanao. Ngayon, ilan na? Ngayon, 20 mahigit na Bakit ka nagtataka, Nelson? Tayo nung panahon ko, 32 kami. Ganun ba? Panahon ni Alan Cayetano. Dami. Ba't ako nagagano? Di ba, originally, parang ilan lang naman ang deputy speaker, di ba? Tsaka isang speaker. Wala tayong magagawa. Yun ang ginawa nila. Alam ka naman, questionin mo pa yun. Ganun ba? Parang gusto namin questionin ni Nelson. Pwede pa pa-investigan. Parang 32 kami. sa lahat na nga. Ba't parang dimasing ko na ata deputy speaker ngayon. Kasi may kanya-kanyang cluster tinatauhan. Halimbawa, doon sa economic, halimbawa. Opo. May social, merong labor. Kasi may cluster yan. So, pag ikaw ay dito, halos sa 3 hanggang 4 na committees ang binabantayan mo. Parang ikaw ang hierarchy doon. Ayun, yun ang explanation doon. Kasi naalala sa dami ko, kasi ng may gitna 80 yata yung committees Opo. Hindi, baka higit pa. May higit 150 siguro. Ang mga committee ng Kamara. Kasi naalala ko, nung bago-bago Plus subcommittee na yun. Tsaka meron pang special committee. May special committee pa. Nakita mo yung Special Committee on Food Security. Ayun, Nako. Ayan. Nako. Kasi nga, naalala ko lang na, so, nung bago-bago ako reporter, napunta ako sa Kamara, 1 linggo lang naman, 3 lang ang deputy speaker. Isang for Visayas, for Luzon, saka for Mindanao. Bukod doon, wala na. Anong 19 yun? Bago, mga 5 years ago. Hindi ko sabihin, 1962, reporter ka na, Jen. Hindi po. Ang laki pala ng nagot ng edad mo sa akin. Anyway, nasa ibang paksa na tayo. Ano bang mga mainit na usapin ngayon? Habang din lamang nasimulan mo na yung Blue Ribbon Committee. Ayan. Ang tinatanong ho nila agad ngayon, Sen, dun sa ating mga kabayan, yaman din lamang kayo na po ang nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano na po ang inaasahan? At mayroon na ho ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, ay isang nakapormang committee na yan. May tao na talaga yan. Ganun ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Kapatid ni Congressman Miro Kimbo. Palagay ko kuya niya yun. Naka-wheelchair yun, pero very competent, Okay. Matagal na siya roon at ang pagkakaalam ko, magre-retire siya itong December. So, meron na talagang yun. Meron talagang may tao yun. May tao yun. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang may kasanayan na. Yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong ka, may basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong parang kung sino-sino lang ng mga yung mga anong tawag din sa mga nasa television ang tanging gawain lang ay magtatanong ng wala naman direksyon ng mga tanong, di ba? Doon hindi. Kasi ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. 3 bagay. May tinatawag na malfeasance, misfeasance, and non-feasance. Yung 3 na yun. Kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa 3 ito ay nandun. Either malfeasance, misfeasance, non-feasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Kaya importanteng komite. At yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, Sen, Hindi, lahat naman ng committee may kanya-kanyang rules. Pero ito may sariling logo na siya. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independent siya Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Sa tingin ko,
ay talagang binigyan siya ng ganung katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon eh. I mean, motu proprio pa. Motu proprio. Opo, oho. Pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang Sona kamakailan lang. Opo, oo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo, oo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po, oo. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? O, yun na nga. Ano sabi? May mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pasaring, diniretso eh. Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po na nasa... Sino yung mambabatas? Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga Hindi, mambabatas. kaharap niya, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangang masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, ha? 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit, kulang-kulang sa pupang nawawala. Hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung epekto. Palagay ko, yung sinabi niyang mahiya naman kayo, is an understatement. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron eh. Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na ganun, hindi na presidential yun eh. Ganun ho ba? Diba? Nako. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga. Dapat yung ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Ganun siguro. Mas matindi yun eh. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga pati kontraktor kanya pati kontratista, pati mga kontratista ay usigin natin. Ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun, Jen? Kasi sa palagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista kontratista din eh. Di ba yung investigahan nyo sa pati equipment nakalagay ang pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Di ba? Isa yun. Di ba, malamang napakarami din mga kontratista pero yun, sa kahit na sisiw lang yun eh. Ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ibibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento, Jen. Pero kung ang pag-uusapan sa yung Blue Ribbon lang muna, lahat pa ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sen? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tiningnan ko 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos meron pupunta sa'yo. Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Di siyempre, sasabihin mo, sige, sipin ko. Baka naman gusto mo kung, isipin ko nga, di ba? Ayun, mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. May direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, Pero kahit kailan, itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ako na. Kasi tinangka ako na ipatawag. Doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo.
Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo... Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? Anchor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. Yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mo may pagka-personal Kasi kung ikaw anchor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag anchor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oho. Ibig sabihin, naniniwala sila sa iyo. Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Magmumold dyan sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang anchor na huwag ka maging bias, Kailangan kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na Totoo po naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo ang tao. Na yun Tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. May mga followers po talaga. May followers sila. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa sa isang committee sa Committee on Sports? Ano namang alam na mga ganon? Bakit mo may side comment pa? Bakit mo naman miminosin naman ang kakayanan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala Diba? Rin kilala niya sa pangalan, pero yung katauhan at kakayahan niya, baka hindi niya alam. Tingnan mo yung balat ni Nelson. Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, San, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon. Pinipersonal mo na kagad. Pinipersonal mo kagad. Paano mo pa siya mapapaniwala na yung pagtalakay mo sa isang issue na yan ay objektibo? Ay objective. Hindi na. Wala na yun. Wala na Ang problema ho doon, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun leading questions. Mapapansin mo naman, yung anchor na yon kahit minsan. Di man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun Yan ang sinasabi ko sa inyo. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Pag tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong sinisino. Nilalatag natin. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin
ang bawat punto para makita na silang mamimili at the end of the day, Jen, Nelson. Opo. Ay sila yung Ang taong bayan, tama kayo. Sila yung maaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Eh, yun naman talaga obligasyon ng media, Nelson, di ba? Sa ating profesyon, ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako at mabuti na, sabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy, hindi ba ako'y nahirang nga sa Blue Ribbon Committee? Opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko Aba, yung sabi niya, congratulatory, yan talaga ang bagay sa napakarami ng gano'n, ano? Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid na mga ganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po. Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ang mga text messages. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga, tataka ko po. Nabanggit ko. Kaya nga, tataka ko, bukod tangisan yung angkor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan muna yung trabaho ninyo, performance niyo. Kaya nga, kaya nga nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon Okay. Nahirang akong Blue Ribbon. Naalala mo yung 2 malapad na dyaryo? Opo. Tuwan-tuwa ako nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lamisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung 2 dyaryo na yun, yun ang una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time, Jen? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Kasi hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ako. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya hindi ba lamang bagitin ang pangalan niyo? Hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Yung una natin pinag-uusapan. Ngayon, yung 2 dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. Wala. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Opo. Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong page at talagang nilagay niya sa kanyang baka palaminate pa ni Ma'am Edna po. For the first time. Opo. At for the first time ay ire-report kayo ni Mayan Corbera. Kasi hindi kayo nire-report nito. Ito ay reaction dun sa nagtanong Sen. Nagtanong kasi, bakit kasi si Senador Marcoleta ang nilalagay niyo dyan sa Blue Ribbon? First timer yan. First timer ka, neophyte, neophyte yan Bakit yan? Bakit? Ito po ang sagot sa report ni Mayan Corbera. Mayan. Magandang hapon, Nelson at Sen at kay Senator Marcoleta. Posibleng ang issue raw ng umano'y anomalya sa mga flood control projects na itinagagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, may inihain ng resolusyon si Senator Erwin Tulfo para siyasatin ng Senado ang umunikatiwalian sa flood control projects. Partikular niyang ipinasisiyasat kung saan nagamit ang bilyong pisong budget noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control, samantalang maraming baradong kalsada at rinis na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Sabi ni Estrada, bukod dyan, yung flood control projects, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires ang posibleng silipin ng Blue Ribbon Committee. Ipinagtanggol naman na Estrada si Marcoleta sa mga batikos bago inilagay sa Blue Ribbon Committee. Ito raw ang unang pagkakataon na ang Blue Ribbon ay pamumunuan ng isang neophyte senator na mag-iimbestiga sa mga kaso ng pang-aabuso at katiwalian sa gobyerno. Pero sabi ni Estrada, isang abogado si Marcoleta at matagal itong naging kongresista. Walaan ng ibang senador na humiling na pamunuan ng komite at iginiit na walang kapalit ang pagbibigay sa kanya ng Blue Ribbon Committee. Bukod dyan, wala sa rules ng Senado na nagsasabi bawal na mag-chairman na makapangyarihang komite ang isang baguhang senador at baka makatulong anya ang pagiging dating kongresista ito
para madaling matukoy ang mga sinasabing kongresista na rumarakit umano bilang mga kontraktor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Why not? Identified siya sa Duterte. There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer, tanggalin mo na yung posisyon siya. Sa aking palagay, o sa aking palagay, is highly qualified. He's fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Yeah, sa tagal ko dyan Senado, this is the first time that a neophyte senator in an opposition at that ay hinawakan ng Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. Balik sa inyo, Nelson at Jen. Maraming salamat. Yan po si Mean Corvera. Pero bakit nga raw ba? Kasi alam ko dati marami talagang ayaw humawak na pagiging chairman ng Blue Ribbon. Pero ba't kayo? Ba't parang ginusto nyo hawakan itong Blue Ribbon Committee? Hindi, yun muna ang tanong mo na parang ayaw. Opo. Hindi, noon lamang nakaabang ang eleksyon kasi meron silang usap-usapan. Kapag raw ikaw ang chairman niyan at ikaw ay naharap sa isang election issue. Election time. Opo. Natatalo. Kamusta nangyari kay Senador Gordon? Opo. At ewan ko kung sino pa yon. Kaya ang nangyari, may sumunod na nag-occupy niyan si Senador Tol. Tolentino. Hindi niya masyadong inactivate. Lalong-lalo na nung sumunod si Senador Pia. Pia Cayetano, po. Parang isinara ang tindahan. Opo. Sapagkat nakaabang ang eleksyon. Ngayon naman, tapos naman ang eleksyon. Bakit na, ano bang iindahin mo riyan? At saka importante, kung mapapakinabangan ng tao, hindi ba? Opo. At saka, in fairness, pasensya na po sa iba, mga nauna, itong Blue Ribbon, aminin mo na hindi, mukhang nakasangkapan talaga sa politika Family issue, fertilizer funds scam, etc. na mga inimbestigahan po ng Blue Ribbon, may bahid talaga ng politika, Sen, at mukhang nagamit talaga sa politika ng mga panahon na yun. Hindi kasi naman, nasa paraan kasi ng pag-uusisa mo rin Nasa paraan mo naman ng kung paano mo i-undertake yung investigasyon Kagaya nga ng nasabi mo kanina, kailangan ba, sinabi ni Senador Jinggoy, nakita niya na objective yan, fair yan. Opo. Kailangan maging fair ka, hindi yung tatakutin mo yung mga tao, gaya ng nangyari sa Parmali, pinakulong mo lahat. Kaya nga, panahon pa naman ng eleksyon, walang pumirma doon sa report mo. Tama. Pero kung hindi ganun ang paraan mo, hindi naman sa sinasabi ko na mas marunong tayo sa mga nangyari. Hindi. Kailangan nga, huwag kang magpersonal. Yan ang palagi nating sinasabi. Nauna lang na pinag-usapan natin yung angkor na yun. Opo. Kung angkor ka, puro personal ang sinasabi mo, paano makikinabang ang taong nakikinig sa'yo? Ayun. Ililigaw mo lang sila, mamimislead lang sila. Pero lahat ng gagawin mo, patas ka, parehas ka. At saka ebidensya talaga ang magtataguyod sa'yo. Hanggang saan mo may tatawid dito? Hanggang gaanong ebidensya para makarating ka doon. At matukoy mo sino yung nagkamali. Nandun Maski na kaibigan mo, sasabihin mo lang, magkakaibigan tayo, pero itong ebidensya at papunta sa iyo Anong gagawin natin? Yun ang importante ron. Kailangan maipakita mo yung ebidensya. Ngayon, hayaan mo na magpresenta ng kaiba yung ebidensya para matimbang mo alin ang totoo rito. Tama. Di ba? Yun. Nelson. Kasi dyan, Sen, ang pinakamainit niyang issue ngayon, kung ang investigasyon ng pag-uusapan at ito rin ang utos ng Pangulo, ay yung tungkol sa flood control. May solusyon na pala. Ang Senado. Ang House ay merong May pasisimulan na rin nata nila. Pasisimulan. Paano yun, Sen? Meron sa House, meron sa Senado. Okay lang ba yun na sabay kayo nag-iimbestiga? Bakit naman hindi? Kung halimbawa, yung direction naman nila, baka ibang direction nila, basta pag ako nag-imbestiga, alam ko kung saan ako papunta. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na parang tira bulag. Hindi pwede yun. Kamukha ng halimbawa, nauna nang na-imbestiga nun.
Kaya naman pala walang nangyayari sa ating mga flood control projects kahit na 5,500 pa yung nilatag mo ron. Wala naman palang master plan eh. Ayun, Wala namang integrated master plan. Ayun nga. Para kang gumawa ng Bahay. para kang gumawa ng bahay. Walang ano. Walang Hindi mo- plano. Hindi mo alam kung nasaan ang sala eh. Di ba? Ito, alam gumawa ka na lamang ng napakaraming mga farm to market roads halimbawa. Wala namang plano, hindi naman magkakaugnay. Kunyari gusto mong itawid hanggang sa pangatlong probinsya. Wala namang plano para maitawid mo doon. Wala karugtong. Walang karugtong, hindi mo naman dudugtungan. Dapat may plano. Ang hinihintay mo lang naman panahon tsaka pera kung may pera. Pero kung may plano, pag may pera na, idudugtong mo. Pagkatapos dugtong uli. Hanggang sa matapos mo, halimbawa, ang plano, 5 years. O, di pagkatapos ng 5 years, alam mo na nandun. Alam mo na nagawa. Kamukha ng floods. Wala kang master plan, wala kang integrated. Ang sinasabi ng DPWH, meron daw 18 flood control plans, pero hindi magkakaugnay. Yes po, may kanya-kanyang direksyon. Ang kanilang pakay lamang daw ay area targeted. Yes, Marisang, paano mo namang paniniwalaan yun? Kahit na area targeted, hindi ba magkakaugnay dapat? Ang tubig ba? Ibig sabihin, re-respetuhin yung isa, gano'n? Hindi tutuloy sa'yo kung sakasakali. Kaya kailangan talaga yun, integrated, comprehensive, at iisang plano yon. Walang iniwan doon nung ako'y nakaupo doon sa isang board ng isang eskwela sa Maynila. Nag-present sila ng isang drainage project. Pumirma na lahat eh. Pinresent nila sa board. Opo. Kasama ko pa si dating Senador Joey Lina, sa presidente ng Manila Hotel. Magkatabi kami. Tinanong ko, ito po bang, andun ang engineer eh. Ito po bang drainage system na to ay nakaugnay po doon sa drainage system ng City Hall? Opo. Wala pa po yun eh. Saan mo palalabasin ang... Saan lalabas ito? Gagawa po ka ng kakausapin. Teka muna. Disgrasya. Wala nangyari. Hindi na-approve. Ganun. Hindi naman po pwede ka kung gagawa ka ng drainage. Nag-drawing ka lang. Wala lalabasan. Di paikot-ikot yan. Anong gagawin mo? Kukuha ka ng pangsip-sip, gano'n? Kailangan ka ako, nakatutok, naka-integrate yun doon sa mismong sewage ng Maynila. Kasi dadaan doon. At saka meron ka dapat waste facility, no? Na paglalabas mo sa ilog, may malinis. Ang problema kung talaga wala treatment. May water Ang treatment pinakamahirap facility. dito, yung marami kang paglalabasan na. Alam mo, Marikina River. Kailan lang medyo nakukorek ng konti yan. Meron kang Marikina River na pwedeng labasan ng tubig. Marcos Highway kami dyan. Opo. Ilang taon na ba ito? Ba't kinakailangan merong sumisip-sip dito sa gitna ng Marcos Highway? Para lang bumupa ang tubig doon sa Sa inyo. malapit na dyan sa, di ko alam kung ano yung Santa Lucia yata yun. Opo, Santa Lucia Mall. Bakit hindi kayang patagusin hanggang sa Marikina River? Oo nga naman, ang lapit lang nun eh. Wala, pagkatapos. Hindi, kasi marami talagang kapalpakan eh. Nung magsitayo ang subdivision, marami subdivision yan eh. Opo. Merong sinagasaan na isang river. Ang natira yung kamukha nun doon sa amin. Munting Dilaw ang tawag doon, isang maliit na creek. Natakpan. Nako. Kaya kapag bumilang ka lang ng ilang minuto, o lalo na kung malakas. Malakas ang buhos ng ulan po. Kapag ka 30 minutes na talaga yung buhos ng ulan din, Nelson. Nako. Consistent ha? Opo. 30 minutes lang ang bilang mo, makikita mo na yung mga kapitbahay namin, yung mga sasakyan igagawin na doon sa malapit sa amin na ganyan. Ang una nangyari, kasi alam na nila na lalaki na yung tubig eh. Ngayon, after another 30 minutes, hindi na ako makakatawid doon sa tapat ng aming clubhouse. Opo.
Oh, anong gagawin ko ngayon? Titingnan ko na yung dahon ng aking malunggay kung maraming Stranded na. kung maraming may magugulay pala kayo. hindi, kahit walang bunga, yung lang dahon, okay ka na, di ba? Wala nang integrated eh. Kaya kailangan tawagin mo. Nasaan yung di ba yung nung isang araw pinag-uusapan natin. Merong isang maliit na opisina sa ilalim ng DNR. Kung tawagin ay Yung river control, whatever. Yan ang umahawak ng plano kung paano magkukonek ang mga ilog ng ating bansa. Mga tributaries. Wala yung budget yata yan eh. Pagkatapos dalawa lang ang tao. Dalawa lang ba tao? Samantalang kapag binasa mo yung kanyang tuntunin, yung kanyang mandato. Aba, ikaw ang gagawa ng master plan kung paano makukonek yung daloy ng mga... Naku po. Yung mga... tributaries na yun. Tingnan mo yung Marikina River. Pansinin mo pagdating sa Eastwood, medyo kumunti ng ganyan. Kumipot na. Kumipot. Merong mga 2 metro dito tsaka 2 metro sa kabila. Kaya kung halimbawa, ang lapad niya ganon. Imbudo yan. Gumanon. Aba, siyempre pagka kumipot ng konti, di ba? Walang iniwan sa alulod dyan. Parang imbudo, barado lahat ng Pag maliit lang alulod mo, sa malakas ang tubig, wala, delikado ka. So, ibig ba sabihin yan, Sen, ang Blue Ribbon Committee po ng Senado ay paimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito? Ako, tawag ganito, scandal na po ito eh. Kasi ang Pangulo na mismo nagsabi. Yun nga, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Malambot pa yun. Mahiya naman kaya. May hiya ba yung mga yun? Parang nakikiusap na mahiya. Kaya pala ang... Dapat kasi, nasaan ang hiya ninyo? Kasi kung si dating Pangulong Digong nagsalita, naku po. Pagsasampalin ko yung mga mukha nyo eh. Sisipain ko kayo sa ngalang-alang. Kaya pala ang sabi ng isang senador... Pagka nahuli ka, sisipain kita. Di ba? Kaya pala sabi ng isang kasama yung senador, shameless hypocrites daw po. Yung mga nagtayo at nagpalakpakan pa habang... sinabi yun ng Pangulong Bongbong San eh. Sa SONA, yung nagtayuan. Yes. Hindi mo ba nakita yun? Nung sinabi niya yun, parang ang unang tumayo si Toby Tiangco yata eh. Kasi yung siya nagbulgar nung nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Yung dalawang katabi niya, kontraktor tumayo rin. Napatay. Iba nga hon, tumingin-tingin muna sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Di ba? Nako. Bagay dati naalala ko, Nelson di ba, Sen? Noong nag-imbestiga kayo ng Parmali sa Kamara, may kasabay na Hindi ako investigation. kasama ron. Hindi sa Kamara po. Sa Kamara. Sa Kamara. Akala ko sa Senado Di nga po, wala pa ron. yung sa Senado nung time na yon, nag-iimbestiga rin po si Senator Gordon, di ba? Pero sa Kamara, yung mga pinatawag na doon, pinatawag nyo, pero makikita mo yung nanonood sa Kamara, sabi nila, ay, mas gusto namin panoorin yung hearing sa Kamara, etc. Kasi kailangan maipresenta mo yung dalawang sides. Hindi yung, limbawa, doon sa Senado, nung panahon ng aking kumpadre, si Senator Gordo, siya na lang ang nagsasalita eh. Kaya pati yung mga niya yung mga Kaya mga kasama niya, iniwan siya. Yun na nga po. Pero ang point ko lang ibig sabihin, so kung mag-imbestiga man po ang Kamara at mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee ng Senado, okay lang yun. Mas maganda nga na dalawa yung mag-iimbestiga. Mas marami ngayong malalaman ng tao. Di ba? Tama. Pero sa bandang dulo, Sen, maraming iniimbestigahan din ng Blue Ribbon eh. Pero ang tanong ng tao, may nangyari ba sa mga naimbestigahan? At paano nga may mangyayari? Hindi niya na ako ang ipapirma yung committee report. Ayun. Para makapagpapirma ka. 17 yun. Ano majority ng 17, Nelson? 17, 9. Dapat meron siyam na pipirma. Kaya kailangan, involve mo yung para malaman nila tama lang para mapapirma mo sila. Ngayon, kung ikaw na lang ang naglululundag dun, wala na pipirma sa mo. At saka nakaharap nga sila sa eleksyon. Kaya kailangan maingat ka. Pati yung bagay na yun, i-consider mo lahat yun. Ayun. Anong pwedeng mangyari, Sen? May nalaban tayo, natuklasan tayo. Kayo na po ang chairman ng Blue Ribbon, may natuklasan kayo anomalya talaga. Gumawa kayo ng committee report, nagkaroon po ng majority.
Ano pong next nun? May mapaparusahan ba? May mananagot ba? May makakasuhan ba yan? Depende nga kung ano yung mapapalitaw natin. Di ba? Okay. So halimbawa, given na po, given, may napalutang talagang may anomalya at may Oo. kontraktor halimbawa na nakita nyo nagkasala talaga. Gumawa, ghost project pa ang ginawa. Oo, ang ipiprepare lang naman ng komite itong reporte, di ba? Opo, opo. Napatunayan namin Ayun. si Congressman Jen Subarjaga Oo. at saka si Senador Ay nagkuntsabhan, halimbawa. Senador Nelson Oo. ay may kakutsabang ganitong Kontraktor, yan, kontraktor. oo. Oo, yan. Ibibigay ngayon sa mga ahensya na may kakayahang magsampa ng kaukulang Kaso. laban sa kanila. Ayun. So Diba? pwede pala sa ombudsman. So, pwede ka sa ombudsman, pwede kang banata ng DOJ, Oho. pwede kang ma-administrative, lahat. Oho. May civil, Ayun. Oo. Kasi baka itanong yun ng ating mga kababayan. Ano? Yung Vox mga- Populi. Saglit lang po. May inaayos pa. Inaayos pa ni Natalie Pichi. So, yun pala yun. So, meron, kung matutuklasan po ng Senado, ng Blue Ribbon, ang anumang anomalya, dapat parusahan, ay turn over nyo pala ito sa mga ahensya ng gobyerno para siya na po magsampa ng kaso. Yun naman ang aming trabaho, hindi naman kami prosecutor eh. Oo nga po. Di ba? Kaya, di ba, ayun investigasyon para kasi nga merong mispisans, malfeasance, and saka nonfeasance. nonfeasance, opo. Ibig sabihin, katiwalian yun. Kapag Opo. na-prove yun, at base sa mga dokumentong nakalap, ay talagang uusigin sila. Ayun. Oho. Paano kung upuan ho ng mga ahensya ng gobyernong pinasahan nyo ng... Di ba? Uupuan. Oo, limo. Usapan. Meron ho bang magagawa din ng Blue Ribbon? No, ba't tinupuan nyo yung kasong yung nirekomenda namin sa inyo? Uupuan nila. Oo, halimbawa ho, ganun ang nangyari. Pagka inupuan nila, may kalalagyan din sila. Ah, ganun. Kasi alam nyo naman ngayon, parking may bayad, di ba? Saan ano? Yung mga parking po ng kasa, may malaki bayad din eh. Basta yung itatalagang ombudsman, yung dapat yung talagang may kakayahan talaga na mang-usig, Hindi yung alam na natin na may pagkabayas na, di ba? Nako. Kasi sinasabi mo yung mga makukulong o yung uusigin. O yun naman ang principal na mang-uusig dyan. Lalo na kung kriminal yan halimbawa, ombudsman. Opo. Diba? Ayun. Ay, nako. Anyway, sa'yo na, sir. Mamaya tayo. The next performance will start momentarily.